El Filibusterismo. Kabanata 1. Sa ibabaw ng kuberta. Naglalayag ang babor tabo sa may ilog Pasig, isang umaga ng Disyembre, at patungong Laguna. Nasa ibabaw ng kuberta ang mga makakapangyarihan na tao tulad nila Don Custodio, Doña Victorina, Kapitan General, Padre Salvi, Padre Irene, Minzaib, Doña Victorina at Simeon. Napapasama si Simeon sa mga mayayaman dahil kilala nila ito bilang isang maimpluwensyang alahero. Kilala sa buong Maynila dahil naimpluwensyahan ito ng Kapitan General. Upang mapawi ang pagkainip sa mahaba at mabagal na biyahe, napag-usapan nila ang pagpapalalim ng ilog Pasig. Inungkahi ni Don Custodio na mag-alaga ng itik. Sinambit naman ni Simeon na kailangan gumawa ng tuwid sa kanal na mag-uugnay sa lawa ng Laguna at sa Manila. Sandaling nagkainitan sina Don Custodio at ang ilang prayle dahil sa pagkaiba nila sesyon at miting ipatupad. Ayaw naman ni Doña Victorina na makapag-alaga ng pato sa kanilang lugar dahil darami raw ang balot na pinandidirihan niya. Kabanata 2. Sa ilalim ng kuberta. Nagtungo si Simeon sa ilalim ng kuberta. Masikip at siksik doon dahil may mga pasahero at naroon din ang mga bagahe at kargamento. Naroon si Basilio na isang mag-aaral na binisina at si Isagani na isang makata mula sa Ateneo. Kausap nila si Kapitan Basilio. Napag-usapan nila ang balak ng mga mag-aaral tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila na hindi naging matagumpay. Napag-usapan din ng dalawa ang nobya ni Isagani na si Paulita Gomez, pamangkin ni Doña Victorina de Espada niya. Maya-maya ay lumapit si Simeon kina Basilio at Isagani. Ipinakilala ni Basilio si Simeon kay Isagani. Nagwika si Simeon na hindi siya nadadalaw sa lalawigan ni Basilio at Isagani dahil mahirap ang lugar at walang bibili ng alahas. Nagpatuloy ang usapan ng 3 hanggang sa inalok ni Simeon si Cerveza ang dalawa. Tumanggi sila at sinabi ni Simeon na ayon daw kay Padre Camora, kaya mahirap at tamad ang mga tao sa kanilang lugar ay panay tubig ang iniinom at di alak. Kabanata 3. Alamat. Nauwi ang usapan sa ibaba ng kuberta sa mga alamat. Nagsimulang ikwento ng kapitan ang alamat ng malapad na bato. Ayon sa alamat, itinuturing daw na banal ng mga katutubo ang lugar at tahanan ng mga espiritu. Ngunit nang manirahan daw dito ng mga kriminal ay nawala ang pangamba sa mga kaluluwang naroon. Sa mga tulisan na natakot ang mga tao. Si Padre Florentino naman ang nagsalaysay ng alamat ni Doña Jeronima. Nagkaroon daw kasintahan ang Doña ngunit naging arsobispo ito sa Maynila. Sinundan daw ng babae ang katipan at kinulit sa alok na kasal. Upang makapagtago, nanahan ang dalawa sa isang nguyib malapit sa ilog Pasig. Nakwento din ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa inchik na muntik ng patayin ng isang buhaya. Naging bato daw ang buhaya ng dasalan ng inchik ang santo. Nakwento din ang alamat ni San Nicolas na nagligtas sa inchik na muntik ng patayin ng isang buhaya. Naging bato daw ang buhaya ng dasalan ng inchik ang santo. Nabling naman ang usapan sa lugar kung saan namatay si Ibarra. Ipinaturo ni Minzaib kung saan iyon banda sa ilog Pasig. Natahimik at namutla naman si Simeon. Kabanata 4. Kabisang Talis.
Anak ni Tadang Cielo si Kabisang Tales. May 3 anak naman ang kabisa na sina Lucia, Tano at Julie. Pumanaw si Lucia dahil sa Maria Clara. Naging marangya ang buhay nila dahil sa sipag ni Tales. Magbubukid siya at umasenso sa kanyang tubuhan. Ninais niyang pag-aralin si Julie ng kolehiyo upang makapantay ang kasintahang si Basilio. Gayunman, tinaasan nila ng buwis sa tubuhan hanggang sa inangkin ng mga praile. Dinala ito sa korte ngunit natalo sila. Nakulong naman si Tales nang magdala ito ng patalim at may nakitang pera sa kanya. Pinatutubos naman siya sa halagang 500 upang may pantubos sa ama. Isinanla niya ang lakit na bigay ng kasintahan na noong ay pagmamay-ari ni Mayra Clara. Ngunit di ito sapat kaya namasukan siyang katulong kay Hermana Pinchang noong bisperas ng Pasko. Dahil sa masalimuot na nangyari sa kanilang pamilya ay hindi na nagkapag-aral pa si Julie ng pangarap ng kanyang ama para sa dalaga. Kabanata 5. Ang Noche Buena ng isang kutsero. Gabi na nang makarating si Basilio sa kanilang bayan. Nasabay pa siya sa posisyong pang Noche Buena. Naabala pa sila dahil binubugbog ang isang kutserong si Sinong na nalimutan ang kanyang sidula. Matapos ay napag-usapan nila ang rebulto ni Mitusalem, ang pinakamatandang taong namalagi sa daigdig. Idanaan naman ang rebulto ng 3 haring mago na nakapagpaalala kay Sinang kay Haring Melchor. Itinanong naman ni Kutsero kay Basilio kung nakaligtas na ang kanang paanang bayaning si Bernardo Carpio na naipit umano sa bundok sa San Mateo. Pinaniniwalaan kasing hari ng mga Pilipino si Carpio na makapagpapalaya sa kanila. Nahuling muli si Sinong dahil namatay ang ilaw ng kanilang kalisa. Dinala na siya sa presinto at si Basilio ay naglakad na lamang. Sa paglalakad niya ay napansin niyang wala man lang parol at tahimik ang bayan kahit Pasko na. Dumalo si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago at naisalaysay ang pangyayari kay Kabisang Tales at Julie. Kabanata 6. Si Basilio. Umalis si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Madaling araw pa lamang nagtungo siya sa libingan ng mga Ibarra sapagkat anibersaryo ng pagyao ng kaniyang ina. Nag-alay siya ng isang panalangin para sa ina. Matapos iyon ay lumisan na rin si Basilio at bumalik na sa Maynila. Muntik nang magpatiwakal si Basilio noon dahil sa mga suliraning hinaharap. Nakita lamang siya ni Tia Isabel at Kapitan Tiago at kinupkop at pinag-aral ito sa litran. Hirap noong unang taon sa eskwela si Basilio at tanging adsum o narito ang kanyang nababanggit. Nakukutya rin siya dahil sa kanyang lumang kasuotan. Gayunman walang pigil kay Basilio na mag-aral. Nagkaroon ng guro si Basilio na tinangka siyang lituhin sa isang aral, ngunit nasagot ni Basilio ng ilang beses ang tangkaan ng guro. Dahil dito ay nagkaroon sila ng alintan at nagkaroon pa ng laban sa sable at baston. Naging sobresalente din siya o may mga pinakamataas na marka. Hinikayat naman siya ni Tiago na mag-aral sa Ateneo Municipal kung saan siya kumuha ng medisina. Kabanata 7. Si Simeon. Sa kabanatang ito,
masisilayan ang talas ng kaisipan ng 2 tauhan na sina Simeon at Basilio. Pagkatapos ng 13 taon ay muling nagkita si Basilio, ang misteryosong lalaki na tumulong sa paglilibing sa kanyang inang si Sisa. Ito ay ang nagbabalat kayong mag-aalas na si Simeon. Si Basilio ay unang nakatuklas ng lihim ni Simeon. Bukod sa kanyang huwad sa katauhan, ay batid din ng binata ang binabalak ni Simeon na himagsikan laban sa mga mapang-aping kasapi ng pamahalaan. Inalok siya ni Simeon na makiisa sa kanyang layunin, ngunit ito ay kanyang tinanggihan. Ang pangarap ni Basilio ay makatapos ng medisina at matubos sa pagiging alila ang kanyang kasintahan na si Huli. Ang mga layunin na ito ay pinagtawanan at kinutyas ni Simeon. Sinambihan niya ang binata na walang kabuluhan ang buhay na hindi inuukol sa kanilang layon. Ayon sa kanya ay dapat na maging malaya muna sila sa mga mag-api para makamit nila ang payapang buhay. Hindi naging sapat ang mga pangarap ni Simeon upang tuluyan niyang makumbinsi ang binatang si Basilio. Kabanata 8. Maligayang Pasko. Si Huli ay larawan ng isang babae na pilit na papakatatag na balang araw ang kanyang mga panalangin ay masasagot ng isang himala. Kagaya na kagawian ni Huli, siya ay gumising na maaga at buong pusong umasa na sana ay hindi na sisikat ang araw. Tingnan niya ang ilalim ng larawan ng Berhen sa pagbabas sakaling nagkaroon na ng himala. Huminga ng malalim ang dalagang si Huli at namulat na lamang bigla na mali pala ang mga sapantaha niya tungkol sa milagro. Pinagtamanan na lamang niya ang kanyang sarili habang siya ay abalang naggagayak. Nagmadali siyang nagbihis upang pumunta sa bahay na bago niyang Panginoon, si Hermana Pinchang. Bago siya umalis, kinausap at binilin niya ang kanyang lelong. Nang mapansin niya ang nangingilid na luha ng matanda, ay dali-dali siyang umalis. Sa bahay ni Tanyang Selo ay dumating ang kanyang mga kamag-anak upang mamasko. Sinalubong niya ang mga ito, ngunit nagulat siya dahil anumang gawin niyang magsalita o sumigaw ay walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Kabanata 9. Ang mga Pilato. Sa kabanata na ito ay pinakita ni Rizal ang pamamayani ng kasakiman at pagiging tuso ng mga prayle. Ang nakakalunos na sinapit ni Kabisang Tales ay nakarating sa bayan. Ang ilan ay naawa sa matanda, samantala ang mga guwardiya, sibil at mga prayle ay naggibit lamang ng balikat. Si Padre Clemente, na siyang tagapangasiwa ng hasyenda at mabilis na naghugas kamay sa narinig na balita. Sinisipan niya si Kabisang Tales dahil sa pagsuway ni Huli sa utos ng korporasyon. Idiniin pa niya ang matanda na nagtatago ng mga armas. Pinagsabihan ni Hermana Pinchang ang alipin na si Huli na magdasal sa wikang Kastila. Ito daw ay dahilan kung bakit napipi at naghihirap ang kanyang ama. Hindi daw sila marunong manalangin sa langit. Buong galak na nagdiwang ang mga pare dahil sa panalo nila sa usapin tungkol sa asyenda. Sinamantala nila ang pagkakataon upang ipamigay ang mga lupain ni Kabisang Tales. Maging ang matanda ay bibigyan ng kautusan ng tenyente na lisanin ang kanyang sariling tahanan. Kabanata 10. Kayamanan at karalitaan. Si Simeon ay tumuloy sa bahay ni Kabisang Tales. Siya ay may dalagang
dalang pagkain at ang kanyang ibang kailangan at 2 kaban ng mga alahas. Nagsidatingan na ang mga mamimili ng alahas ni Simeon na sina Kapitan Basilio at ang kanyang anak na si Sinang at kanyang asawa at si Hermana Pinchang na kung saan may balak bumili ng isang singsing na may brilyante para sa Birhen ng Antipolo. Lahat sila ay galak na galak sa dala-dalang alahas ni Simeon, sapagkat si Kabisang Talis naman ay napaisip sa kayamanang dala-dala ni Simeon. Inilabas ni Simeon ang kanyang mga bagong hiyas. Dito naman pumili si Sinang at iba pa. Tinuro ni Sinang ang isang kwentas at pinabibili ito sa ama niyang si Kabisang Talis. Ang kwentas na pinili ni Sinang ay ang kwentas ng kanyang naging kasintahan na pumasok sa pagmumungha. Ito ay may halagang 500 piso. Kabanata 11, Los Baños. Noong ika-31 ng Disyembre, ang Kapitan General kasama si Padre Sibilia at Padre Irene ay naglalaro ng reselyo sa bahay aliwan sa Los Baños. Nagpatalo ang 2 kura dahil ang nais lamang nila na mangyari sa panahon na iyon ay kausapin si Kapitan tungkol sa pag-aaral ng Kastila, balak ng kabataan. Ngunit maraming iniisip ang Kapitan, kagaya ng papeles ng pamahala, pagbibigay biyaya, pagpapatapon at iba pa. Ang paaralan ay hindi ganoon kaimportante sa Kapitan. Nagalit naman si Padre Camura dahil sa sidyang pagkatalo ni Padre Irene at hinayaang manalo si Kapitan. Pinalitan naman ni Simeon si Padre Camura, biniro naman ni Padre Irene ang binata na ipusta ang kanyang mga brilyante. Pumayag naman ito sapagkat wala namang maipupusta ang kura. Subalit sinabi ni Simeon na kapag siya ang nanalo, bibigyan nila siya ng pangako. Sa kakaibiang kondisyon ng binata ay lumipat si Don Custodio, Padre Fernandez at mataas na kawani. Tinanong nila ang binata kung para saan ang kanyang mga hiling. Sinagot naman ng binata ay para ito sa kalinisan at kapayapaan ng bayan. Kabanata 12, Placido Penitente. Si Placido Penitente ay nag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at nasa ika-4 na taon na siya ng kolehiyo. Ngunit malungkot ang binata at nais na niyang tumigil sa pag-aaral. Pinakiusapan siya ng kanyang ina na kahit tapusin na lang ang natitira niyang taon sa eskwelahan. Ang ideyang tumigil sa pag-aaral ay naisipan ni Penitente dahil sa mga kasamahan niya sa tanawan. Siya ang pinakamatalinong estudyante at bantog sa paaralan ni Padre Valerio noon. Isang araw, nagulat si Penitente nang tinapik siya ni Juanito Piliais, isang anak na mayamang maestisong Kastila. Kinamusta siya ni Piliais sa bakasyon nito kasama si Padre Camura at saka kinuwento naman ito ng binata. Tinanong din ni Piliais si Penitente tungkol sa kanilang leksyon dahil noong araw lamang na iyon ang unang pagpasok ni Piliais. Niyaya naman ni Piliais si Penitente na maglakwat siya, ngunit tumutol naman ito. Kabanata 13, Ang klase sa pisika. Ang silid sa pisika ay maluwag at parehaba ang sukat. Malalaki rin ang mga bintana na mayroong rihas na bakal. Sa magkabilang panig ng kwarto ay mayroong upuang kahoy na aabot sa 3 baitang ang taas. Doon umuupo ang mga mag-aaral na nakaayos batay sa titik
ng kanilang apelyido. Kahit malaki ang silid, makita namang wala itong anumang palamuti. May mga kagamitan ng instrumento at sa pag-aaral sa pisika, ngunit nakasalansan naman sa isang aparador na nakakadado. Si Padre Milyon ang maestro sa pisika na katanyang sa paaralan ng San Juan de Lintran. Isa-isa niyang tinatawag ang mga mag-aaral upang tanungin ng aralin. Ang magkaibigang Piles at Placido ay nagsisinyasan na magtuturuan. Inapakan ni Piles ang paa ng kaibigang bilang hudyat, ngunit napasigaw si Placido. Siya tuloy ang nagpagbalingan ng inis ng guro at tinanong. Utal-utal siyang sumagot at nagalit ang pare at binigyan siya ng mababang marka habang natanggap pa ng lait at mura mula sa pare. Nainis si Placido at biglang umalis sa klase na ikinagulat ng lahat. Kabanata 14. Sa bahay ng mag-aaral. Pag-aari ni Makaraig ang bahay na tinutuluyan ng mga mag-aaral. Marangya ang pamumuhay niya at nag-aaral ng abogasya. Siya rin ang pinuno ng mga mag-aaral na may kilusan para sa nais nilang akademya sa wikang Kastila. Nanyahan niya sina Sandoval, Picson, Pilais at Sagani sa isang pagpupulong. Positibo ang pananaw nina Sagani at Sandoval na papayagan ang kanilang panukala, habang sila Picson naman ay duda kaya nagkaroon sila ng pagtatalo. Ibinunyag ni Makaraig na ipinagtatanggol daw sila ni Padre Erin sa kanyang plano. Kailangan na lamang daw nilang papayag si Don Custodio, isa sa mga bahagi ng lipo ng paaralan, sa pamagitan ni Ginoong Pasta ng isang manananggol at si Pipay na isa namang taga-aliw. Malalapit daw kasi ang mga ito sa pari. Napagkasunduan ng mga mag-aaral na kay Ginoong Pasta sila hihingi ng tulong dahil marangal ito tao at tiyak na magiging maayos ang paraan at proseso ng pagkumbinsi sa praile. Kabanata 15. Si Ginoong Pasta. Bilang pagtupad sa kanyang misyon, tinungo ni Sagani ang tanggapan ni Ginoong Pasta. Kilala si Ginoong Pasta sa talas ng kanyang isip at angking katalinuhan. Sa kanyang lumalapit ang mga pari upang manghingi ng payo kung nasa isang gipit na sitwasyon. Nakipag-usap si Sagani sa Ginoo tungkol sa kanyang balak. Nais niyang kausapin ni Ginoong Pasta si Don Custodio at mapasang-ayon ito. Naisalaysay ni Sagani kay Ginoong Pasta ang misyon ng kanyang kilusan. Nakinig naman ang Ginoo, ngunit akala mo ay walang alam at walang pakialam sa kilusan ng mga mag-aaral. Nakiramdam naman si Sagani kung naging mabisa ba ang mga salita niya sa Ginoo. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ng Ginoo ang kanyang pasya. Ayaw niya raw makialam sa plano ng mga mag-aaral dahil masilan daw ang usapin at mas makabubuti raw na ang pamahalaan na lamang ang kumilos hinggil dito. Malungkot naman si Sagani na naging pasya ng Ginoo. Kabanata 16. Ang kasawian ng isang inchik. Isang negosyanteng inchik si Quiroga, sa kabila ng hinaharap na pagkalugi ng kanyang negosyo, ay nagawa pa nitong magpatawag ng isang hapunan. Pakay niya na magkaroon ng konsulado ang China sa bansa. Inimintahan niya ang mga military, kawani ng gobyerno, mga praile at kapwa negosyante.
Naroon din si Simeon, hindi lamang pagsama sa hapunan ang pakay ng alahero, kung hindi maging ang paniningil sa utang ni Quiroga. Gayunman, dahil nga sa pagkalugi ng kanyang negosyo, hindi siya nakapagbayad kay Simeon ng 5,000 piso. Inalok naman siya ni Simeon na maaari niyang bawasan ang 2,000 piso ang pagkakaurang ng inchik kung papaya ito maitago ang mga armas sa kanyang bodega. Ipinaliwanag ni Simeon na wala raw dapat ikatakot ang negosyante sapagkat unti-unti rin umanong ililipat ang mga ito sa ibang lagakan. Walang nagawa ang inchik kung hindi pumayag sa alok ni Simeon. Nag-uusap naman sina Don Custodio tungkol sa ipadadala sa bansang India upang matutong gumawa ng sapatos para sa sandatahan. 17. Ang perya sa Quiapo. Umalis na sa bahay ni Quiroga ang 12 bisita niya. Ngayon naman ay pupunta sila sa isang peryahan sa Quiapo at sa bahay ni Mr. Lins. Aliw na aliw ang pari na si Padre Camura sa mga babaeng nakikita niya sa peryahan. Kilala kasi bilang makamundo ang prailing iyon. Lalong nadagdagan ang kanyang tuwa nang makasalubong si Paulita Gomez. Kasama nito ang kanyang tiyahin na si Doña Victorina. Yun lang kasama din nila si Sagani na katipan ni Paulita. Nakarating sila sa isang tindahan ng mga rebultong kahoy. Doon ay nagsabihan ng mga kahawig ng estatwa ang mga kasama ni Mr. Lins. Sabi ng isa na ang estatwa ay kahawig ni Binzaib, habang isa naman daw ay kahawig ni Camura, dahil maraming likha ang mga kahawig ng pari. Mayroon silang nakitang larawan na kahawig ni Simeon. Wala sa paligid ang alahero kaya napag-usapan nila ito. Nagwika naman si Binzaib na baka natatakot lamang si Simeon na mabunyag ang lihim ng kaibigang si Mr. Lins. Kabanata 18. Ang mga kadayaan. Sa kabanatang ito, makikita ang malaking pagkakahawig ng dalawang karakter na sina Simeon at Mr. Lins. Bago mag-umpisa ang matatanghal ni Mr. Lins ay siniyasat muna ni Binzaib ang buong bulwagan, maging ang mga gamit ng Amerikano ay hindi rin niya pinalampas. Pilit siyang naghahanap ng salamin, isang bagay na karaniwang ginagamit sa pandaraya sa mga tanghalan. Wala siyang natagpuan kaya inumpisahan ng mga palabis. Naglabas ng maitim na luma na kahas si Mr. Leeds. Sinabi niya na nagtagpuan niya ito sa isang lumang libingan. Pagkatapos niyang sumigaw ng mga salitang banyagan, ay kusang nabuksan ang kaha. Dito ay tumumbad ang isang ulong anyong bangkay na mayroong mahaba at makapal na buhok. Mula sa kadiliman ay mayroong nagsalita na parang tumatangis at humihingi ng tulong. Ang kwento ng misteryosong boses ay tungkol sa mga mapang-aping praile at saserdote noong panahon ni Amasis, isang pinuno na Ehipto. Dahil sa mga narinig ay kinilabutan at hinimatay si Padre Salvi. Kabanata 19. Ang Mitsa. Si Placido ay larawan ng isang karaniwang kabataan. Siya ay pumasok, nagkamali, ngunit sa bandang huli ay nahanap din ang tamang daan tungo sa magandang kinabukasan. Labis ang kinagpis ni Kabisang Talis sa desisyon ni Placido hinggil sa kanyang pag-aaral. Kinausap niya ang kanyang anak na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos ng abogasya. Dahil dito ay lalong nagpuyos ang kalooban ng binata at iniwan ang kanyang ina. Sa kanyang paglalakad sa bayan nang nakita niya si Simeon, lumapit siya dito at isinalaysay ang nangyari sa kanya.
Sinadya ni Simeon na isama si Placido sa paggawaan ng pulbura. Nasaksihan ng binata ang hirap ng kalagayan ng mga magagawa ni Simeon. Sunod nilang pinuntahan ang bahay ng mag-aalas. Dito ay nakita ang isang bata na kasing edad niya ngunit malayong matanda ang itsura kumpara sa kanya. Ipinaliwanag ni Simeon na ito ay sanhi ng pagpabigat na gawain na naiatang sa kanya. Dahil sa mga nasaksihan ay namulat ang isip at kalooban ni Placido. Kabanata 20. Si Don Custodio. Si Don Custodio Salazar ay isang Katolikong mapaglinlang. Hindi siya naniwala sa pangungumpisal sa milagro ng mga santo at ang pagiging banal ng Papa. Bata pa si Don Custodio nang dumating siya sa Manila. Dahil sa kanyang mataas na katungkulan ay nakapangasawa siya ng isang mayamang tagalunsod. Ginamit niya ang pera ng kanyang asawa sa pangangalakal. Siya ay naging tanyag at napabilang sa mga kinikilalang tao sa lipunan. Mahigit na 2 linggo na sa poder ni Don Custodio ang usapin tungkol sa paggamit ng wikang Kastila sa loob ng akademya. Siya ay naatasan na gumawa ng pag-aaral at mabigyan ng pasya kung ang paggamit ba ng mga estudyante na naaayon o hindi. Ang pag-iisip ni Don Custodio ay mahirap mawari. Minsan ay kakampi at pinagtatanggol niya ang mga idyo, samantala kung minsan ay inahamak niya ang pagkatao ng mga ito. Sa kanyang pagbibigay ng pasya tungkol sa usapin, isa lang ang gusto niyang mangyari, ang mapasaya ang mga prayle, lalo na si Padre Irene. Kabanata 21. Mga anyo ng taga Manila. Ang pagtatanghal sa dulang Variedades ay nagdulot ng salungat na opinyon. Ang grupo ni Padre Salvi ay tutol na sa pagtatanghal ng dulaan, habang ang mga kawani, hukbong dagat at taong lipunan ay nasasabik na sa nalalapit na pagtatanghal ng nasabing palabas. Maaga pa ang gabi ay ubos na ang mga bilyete. Nagsimula na ring dumating ang mga panuhin at mga manonood. Isa na rito si Camarón Cosido. Siya ay buhat sa isang kilalang angka na Kastila ngunit nabubuhay na tila hampas lupa dahil sa kanyang pananamit. Dumating din si Tio Kiko, ang kayumangging matanda na hinahagaan sa kanyang maayos na bihis mula ulo hanggang paa. Sila ni Camarón Cosido ay parehong nabubuhay sa pagbabalita at pagdirikit ng mga kartel ng mga dulaan. Ang katotohanan ay labag sa kalooban ng mga prayle ang pagtatanghal dahil sa isyu ng moralidad at kalaswanan na paksa ng dula. Ngunit sa huli ay pumayag din sila dahil sa panghihinayang sa perang maliliko mula sa bintahan ng billete. Kabanata 22. Ang palabas. Marami sa mga nanonood ng palabas ay hindi nasayahan dahil hindi mawaring kahulugan ng wikang Pranses. Matagal na nanantala ang pagsisimula ng dula dahil sa matagal na pagdating ni General. Napuno ang lahat ng palko na nakalaan sa mga panauhin maliban sa isa na nakalaan sa mag-alas na si Simeon. Nabigla ang mga kabataan sa pagdating ng isa sa mga tutol sa pagtatanghal. Si Don Custodio, ang matapang naman nitong depensa, ay inutusan siya ng mga kinaukulan upang masilbing espiya. Masaya ang lahat ng mag-umpisa na
ang palabas, ngunit habang ito ay tumatagal ay unti-unting nalilito ang mga nanonood. Marami sa mga panauhin ay hindi nakakaintindi ng wikang Pranses. Lalo pang nakalituhan ng tangkain ng ilan na isalin ang dula sa wikang Kastila. Marami kasi sa mga tagasalin ay pawang mga nagmamagaling lamang, ngunit ang katotohanan ay hindi rin nila lubos na iintindihan ang salitang Pranses. Ikinagulat ng lahat ang pagtatayo at paglabas ng grupong mga mag-aaral sa kalagitnaan ng dula. Kabanata 23. Isang bangkay. Naging palasispan kay Basilio ang dahan-dahan na pagkalat ng lason sa buong katawan ni Kapitan Tiago. Tahimik na nag-aaral si Basilio nang biglang dumating ang mag-aalas sa tahanan ni Tiago. Kinumusta muna si Simeon ang kalagayan ng may sakit, pagkatapos ay sinabi niya agad ang kanyang pakay sa binata. Sa kabila ng matigas na pagtanggi ng binata ay muli niya itong pinakiusapan. Humingi siya ng pabor na kung pwede ay pamunuan ni Basilio ang isang pulutong upang maghasik ng kaguluhan sa Kalatang Maynila. Ito ay naisip na paraan ni Simeon upang maitakas niya ang kumbento si Maria Clara. Nagulat si Basilio sa tinoran ni Simeon, kaya sinabi niya sa mag-aalas na si Maria Clara ay pumanaw na. Nagulat at nayanig ang buong mundo ni Simeon sa narinig na balita. Ayaw niyang maniwala sa sinabi ni Basilio, ngunit ipinakita ng binata ang sulat ni Padre Selby na labis na tinangisan ng amang si Tiago. Hindi maiwasan ni Basilio ang maawa sa nooy ng lumumo na si Simeon. Kabanata 24. Ang mga pangarap. Lingid sa kaalaman ni Doña Victorina ang kanyang nawawalang asawa na si Don Tiburcio ay nasa pangangalaga ng tiyuhin ni Sagani. Kumalat sa bayan ang usapin ng biglaang pagkakasakit ng alaherong si Simeon. Naging mailap siya sa tao at hindi halos tumatanggap ng sinumang panauhin sa loob ng kanyang tahanan. Sa kabilang dako naman ay matiyagang hinihintay ni Sagani ang kanyang kasintahan na si Paulita. Habang naghihintay ang sumagi sa kanyang isipan ang mga pangarap niya para inang bayan. Kabanata 25. Tawanan at iyakan. Ang simpleng piging ng mga mag-aaral ay magiging mitsa upang sila ay usigi ng pamahalaan. Hindi pa man lumalabas ang pasya ni Don Custodio tungkol sa usapin ng pagtuturo ng wikang Kastila ay batid na ng grupo ni Sandoval ang kahinatnan nito. Ayon ng mga praile at ng pamahalaan na matuto ng wikang Kastila ang mga Indio. Wala daw karapatan ang mga ito na gamitin ang kanilang wika dahil ito ay tiyak na ang magiging kapasyahan ni Don Custodio, papanig siya sa kagustuhan ng mga kinauukulan. Kagaya ng kanilang napagkasunduan, ang 14 na nagtipon sa isang pansiteria upang ipagdiwang ang mga kahinatnan ng pasya. Tanging si Basilio at si Juanito ang hindi nakarating sa nasabing pagtitipon. Masayang nagbibiruan ang mga mag-aaral at maingay at na tinutuligsa ang mga praile. Iniugnay ang mga ito sa bawat pagkain na kanilang pinili. Bago sila natapos ay napansin ni Sagani ang isang binata na nagmamasid at tila baybayan ang kanilang ginagawa. Nang makita siya
ay mabilis ito na umalis lula ng sasakyan ni Simeon. Kabanata 26, Mga Paskin. Ang araw ng pag-uusig ang babago sa mapayapa at tahimik na buhay ni Basilio. Maagang gumising si Basilio para pasyalan sa paggamutan ang kanyang mga pasyente. Bukod dito ay pupuntahan din niya ang kaibigang si Makaraig upang kunin ang hiniram na pera para makuha niya ang kanyang grado. Habang patungo sa pamantasan ang binata ay napansin niya ang grupo ng mga mag-aaral na pinaglabas sa loob ng pag-aaral. Maingay nilang pinag-uusapan ang mga mag-aaral na sangkot sa paglulunsad ng himagsikan. Gumapang ang takot sa buong katawan ni Basilio dahil sa kanyang mga narinig. Kumalma lamang ang kanyang kalooban nang malaman walang kinalaman sina Simeon at Kabisang Tales sa usapan ng himagsikan. Sa paghahanap niya kay Makaraig ay nakasalubong niya ang mga gwardiya sibil. Pinigilan siya sa pagpasok at pinaghintay sa labas ng bahay ng kanyang kaibigan. Paglipas ng ilang sandali ay dumating ang kabo at patis siya ay inimbestigahan. Laking gulat na lamang ni Basilio dahil pati siya ay isinakay sa karwahe at hinatid papunta sa tanggapan ng gobyerno sibil. Kabanata 27, Ang Praile at ang Estudyante. Nasa tanggapan ng katedratikong si Padre Fernandez, ang kanyang mag-aaral na si Isagani. Inusig ng pare si Isagani sa pagtatalumpati nito sa harap ng mga mag-aaral at kung kasama ba ito sa hapunan. Tinatapat siya ng binata na hinahangaan naman ng pare dahil karaniwan daw sa mga ganoon ay tumatanggi. Sumagot si Isagani na kung ano raw ang mga mag-aaral ay dahil iyon sa mga pare. Nagpalitan ng papuri ang dalawa sa kabila ng palitan ng argumento. Gayunman na isa-isa ni Isagani ang mga sakit ng mga pare sa pagiging guro. Sinabi naman ng pare na malabis ang sinabi ni Isagani. Nagpatuloy si Isagani at sinabing ang kalayaan at karunungan ay kasama sa pagkatao ng mga nilalang. Nagwika din si Isagani tungkol sa gawain ng mga pare na pandaraya at panlalamang sa mga Pilipino upang maging maginhawa lamang. Hindi nakapagsalita ang pare at ngayon lamang niya naranasan na magipit sa pagkikipagtalo sa isang estudyanteng Pilipino. Kabanata 28, Pagkatakot. Nagwika ang mamahayag na si Benzaib na wasto ang kanyang sinabi na masama sa Pilipinas ang pagkatuto ng mga kabataan. Nagdulot ng takot sa lahat ang mga paskil, kabilang ang mga pare general at mga enchik. Hindi na rin dumalo sa pagtitinda ni Quiroga ang mga pare. Nais namang konsultahin ng takot ding si Quiroga si Simeon tungkol sa mga sandatang nakatago sa ilalim ng bahay. Ngunit nagpaabot lang ng mensahe si Simeon na huwag galawin ang mga ito. Nagpunta siya kay Don Custodio ngunit ayaw din nito ng bisita dahil sa takot kaya kay Benzaib siya nagtungo. Nakita niya ang 2 revolver sa ibabaw ng mga dokumento ng manunulat kaya umalis na ito agad. Nagpunta naman si Padre Irene sa bahay ni Tiago upang ibalita ang kahindik na pangyayari. Nabalisa si Tiago dahil sa takot at di kinaya ang kwento. Nawalan na ito ng buhay. Kumaripas naman ng takbo ang pare. Kabanata 29. May napabalita namang may nagpaagaw ng
sa lapis sa isang binyagan na pinakaguluhan ng mga tao roon. Inakalang mga pilibustero ang gumawa noon. Hinabol ng mga sibil ang mga ito. May nahuli ring 2 lalaking nagbabaon ng mga armas na hinabol din ng mga sibil habang isang veterano naman ang napatay. Kabanata 29. Ang huling pati ukol kay Kapitan Tiago. Abala ang marami sa gaganaping marangyang libing ni Kapitan Tiago. Napunta ang naiwan niyang kayamanan sa Santa Clara sa Papa at sa mga pare ang 20 pisong natira ay binahagi bilang pangmatrikula ng mga mag-aaral. May mga usaping ding nagpapakita ang kaluluwa ni Tiago bitbit ang kanyang panabong na manok habang puno ang bibig ng nga sinabi tuloy ng ibang nahamunin ni Tiago nagsabong si San Pedro sa langit. Marangyan ang libing na maraming padasal at paawit. Marami ding kamanyan at ago-abinditan na inaalay sa kabaong. Ang katunggali naman ni Tiago na si Doña Patrocinio ay nainggit sa libing ni Tiago at nais na ring mamatay upang malibing irin ng marangya. Kabanata 30. Si Huli. Malaking usapan sa San Diego ang pagpanaw ni Kapitan Tiago at pagkakahuli kay Basilio. Labis namang nalungkot si Huli dahil sa nangyari sa kasintahan. Sa pagnanais na makalaya si Basilio ay naisip niyang lumapit kay Padre Camura. Ngunit nag-aalangan ito dahil sa maaaring gawin sa kanya. Gayunman ilang gabi nang binabagabag si Julie sa kanyang panaginip. Nabalitaan pa nitong nakalaya ang mga kasama ni Basilio dahil sa tulong ng mga kaanak. Naisip niyang walang nagtutulong kay Basilio dahil wala na rin si Tiago. Ayaw man niya ang nagtungo si Huli kay Padre Camura bilang nag-iisa niyang pag-asa para sa nobyo. Nagtungo si Julie sa kumbento. Hindi kinaya ng lolo ni Julie na si Tandang Silo ay ang nangyari sa apo. Wala siyang makuhang hustisya para sa apo kaya sumama na lamang ito sa mga tulisan ng bayan. Kabanata 31. Ang mataas na kawani. Sa tulong ng mamamahayag na si Benzaib, hindi lumabas sa mga pahayagan ang pagkamatay ni Huli. Tanging lumabas sa mga sirkulasyon ay ang kabutihan ng general na gawa-gawa lamang nila. Nakalaya na si Piitan, si Naisagani at Makaraig. Si Basilio na lamang ang nasa loob ng bilangguan. May dumating na mataas na kawani at nais nitong palabasin si Basilio sa kulungan. Sinabi niyang pabuti si Basilio at sa katunayan ay malapit nang matapos sa kurso na medisina. Ngayon man lalo na lamang napahamag si Basilio sa sinabi na kawani. Panay kasi ang pagtulig ng general sa mga sinabi nito. Sinabihan ng kawani ang general na dapat ito matakot at mahiya sa bayan. Sabi naman ng general, sa Espanya siya may utang na loob dahil sila nagbigay ng kapangyarihan at hindi ang mga Pilipino. Biglang lumisan ang kawani na kinabukasan ay bitiw umano sa pwesto at babalik na lamang Espanya. Kabanata 32. Ang bunga ng mga paskil. Nagbago ang muka ng edukasyon sa San Diego dahil sa nangyaring pagpapaskil. Wala na halos mga magulang ang nagpapaaral ng mga anak habang bihiran naman ang nakapasa sa mga pagsusulit. Kabilang sa mga ito nakapasa sina Makaraig, Juanito Pilais, Pekson at Tadio. Natuwa pa si Tadio na di nakapasa at sinunog pa ang mga libro nito. Nagmamadali namang nagpunta ng Europa
si makaraig habang si Juanito naman ay kasama ng ama nito sa negosyo. Pinalad naman makapasa si Naisagani at Sandoval habang wala pang pagsusulit si Basilio dahil nasa piitan pa ito. Nabalitaan na rin ni Basilio ang nangyari kay Julio at ang nawawalang si Tandang Selo na dahil sa kutserong si Sinong na tanging dumadalaw kay Basilio. Nabalitaan ring ikakasal na sina Juanito at Paulita dahil doon ay magkaroon umano ng isang piging na inaabangan ng mga tao roon. Ito ang unang malaking pagtitipon matapos maganap ang takot sa kanilang bayan. Kabanata 33. Ang huling matuwid. Isang hayop ang nagkulong si Simeon sa kanyang kwarto at ayaw magpaabala. Tanging si Basilio lamang daw ang papasukin kapag dumating ito. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang binata. Laking gulat ni Simeon sa itsura ni Basilio. Payat na payat ito, magulo ang pananamit at tila isang patay na nabigyan lamang muli ng buhay. Agad na ipinarating ni Basilio ang kagustuhan nitong umanib kay Simeon at sumama sa mga plano nito na dati ay tinanggihan niya. Naisip daw kasi niya na hindi pa niya naigaganti ang kanyang magulang at kapatid na yumao. Natuwa naman si Simeon at nagpunta sila sa laboratorio at doon ay ipinakita ang isang pampasabog. Sabi ni Simeon ay gagamitin daw ito sa kapistahan. Tila isang ilawan o lampara ang anyo ng pampasabog na gamitin nila. Nagbilin si Simeon na magkita sila ni Basilio sa tapat ng parokya sa San Sebastian para sa huling pagpaplano. Kabanata 34. Ang kasal ni Paulita. Nasa lansangan si Basilio at tumungo sa kaibigang si Sagani upang makituloy. Ngunit walang mga kaibigan sa bahay nito ay maghapon daw na di umuwi. Iniisip ni Basilio ang magaganap na pagsabog. Ikawalo na ng gabi at kaunti sandali lamang ay sasabog na ang lampara. Nakita niyang bumaba si Paulito at Juanito sa sakyan biglang bagong kasal. Nahabag siya para sa kaibigang si Sagani. Inisip niyang ayain ito sa imagsikan, ngunit naisip niyang di ito papayag dahil wala pa namang pasakit na naranasan sa buhay naisip ni Basilio ang ina at kapatid kaya hindi na rin siya makapaghintay sa mangyayaring pagsabog. Dumating na rin si Simeon sa bahay ni Kapitan Tiago kung saan gaganapin ang piging. Dala nito ang lamparang mayroong pampasabog. Nanumbalik sa alaala ni Basilio ang mga panahong nasa tahanan siya ni Tiago. Nakita niya kung gaano karangya ang bahay at kagamitan sa tahanan ni Kapitan Tiago. Kabanata 35. Ang piging. Nag-umpisa nang dumating ang mga bisita sa piging. Naroon na ang bagong kasal kasama si Doña Victorina. Nasa loob na rin ng bulwagan si Padre Salvi pero ang general ay hindi pa dumarating. Nakita na rin ni Basilio si Simeon dala ang ilawan na pampasabog ng mga oras na iyon. Nag-iba ang pananaw ni Basilio at nais nang maligtas ang mga tao sa loob sa nakatakdang pasabog mula sa lampara. Ngunit hindi siya pinapasok dahil sa madungis niyang anyo. Sa di kalayuan ay nakita niya ang kaibigang si Sagani. Dali-daling umalis ang binata mula sa usapan dahil naisip si Paulita. Habang nasa itaas naman, nakita nila ang isang papel na may nakasulat na Manny Tasil Paris Juan Crisostomo Ibarra. Sabi ng ilan ay biro lamang iyon, ngunit nangangamba na ang ilan nagaganti si Ibarra. Sinabi ni Don Custodio na baka lasunin sila ni Ibarra
kaya binitawan nila ang mga kasangkapan sa pagkain. Nawala naman ng ilaw ang lampara. Itataas sana ang mitsa nang pumasok naman si Sagani at kinuha ang ilawan at itinapon sa ilog mula sa azotea. Kabanata 36, ang kapighatian ni Binzay. Agad na umuwi si Binzay mula sa bahay ni Kapitan Tiago at hindi makatulog. Dito ay nakaisip na naman niyang gumawa ng balita ng bayani raw ang kapitan. Ang mga prailing sina Salve at Irene at si Don Custodio. Ngayon man, ibinalik ng patnugot ng kanilang dyaryo ang sulat ni Binzay dahil ipinagbawal daw ng general ang pag-alala sa namang nangyari noong gabing iyon. Nabalitaan naman ni Ben ang pagsulog sa Ilog Pasig. Ninais naman niyang gumawa ng balita ukol doon. Ngunit natagpuan niya ang sugatan si Padre Camora na pinagnakawan daw ng mga himagsik. Gusto dagdagin ni Ben ang bilang ng mga lumusog. May nahulis sa mga tulisang naghimagsik. Umamin itong kasama sila sa pangkat ng isang alias Matang Lawin. Hudyat daw paglusob nila ang pagputok ng nangyari. Naniniwala ang mga nag-aklas na si Simeon ang pinuno nila, ngunit nawawala na si Simeon at wala na rin ang mga armas doon. Kabanata 37, ang hiwagaan. Kahit na gumawa ng hakbang ang pamahalaan ay lumaganap pa rin ang balita sa mga mamamayan. Isa sa mga sanhi ng pagkalat ng balita ay si Chikoy na nagdala ng alahas kay Polita. Kanya-kanya ng luha ang mga tao sa kung sino ay ang may sala. May nagsasabi na din na si Don Timoteo o si Sagani na kaagaw ni Juanito kay Polita. Binalaan si Sagani ng may-ari ng tinutuluyan, ngunit di ito nakinig. Nagpatuloy ang mga usapan tungkol sa pagsabog. Lumakas ang hinala ng mga naroon nang maisip nila si Simeon. Kapansin-pansin daw kasi ang pag-alis niya bago ang hapunan. Sila rin umano ni Don Timoteo ang nag-aayos ng piging at pinaalis ang lahat. May mga nagsabi naman na baka mga praile ang nagpapasabog. Mayroon ding naniwala na si Quiroga o si Macaraig. Ngunit buo na isip nila na si Simeon dahil kasalukuyan na ring nawawala ito at pinaghahanap na ng mga sundalo. Kabanata 38, Kasawiang Palad. Pinagdadakip ng pamahalaan ang pinaghihinalaang tulisan upang mawala ang kanilang mga kinatatakutan. Ang mga dinadakip ay pinahihirapan ng mga sibil na Pilipino. Iginagapos ang mga ito at ipinalalakad ng tanghali. Ginagawa nila ng walang anumang pangalagang sa init sa tanghali ng Mayo. Nagwika si Mautang ng isa Pilipinong Guardian Civil na may karapatan silang pahirapan ang mga nakapiit dahil pare-parehas na silang mga Pilipino. Maya-maya pa ay may mga tulisang sumugod at pinaulanan sila ng bala. Nasawi si Mautang at ang ilang pang mga sibil. May nakita naman si Carolino na isang malalaki sa may talampas na itinataas ang kanyang baril, ngunit di niya ito makita ng maayos dahil tirik ang araw. Nakita ni Carolino ang isa sa mga baril nila. Nakita niyang iyon ay kanyang lolo Silo. Tumuturo ito sa talampas na ilang sandali lang ay nawala ng buhay. Di nakapaniwala si Carolino na mapapatay niya ang kanyang lolo. Kabanata 39, ang katapusan. Naghihinala naman ang pare sa katotohanan. Nalaman niyang isang tulisan si Simeon nang mabasa ang telegrama.
Tanging si Don Tiburcio lamang ang nais ni Simeon na mag-alaga sa kanya. Natagpuan niya si Simeon sa sugatan at sinabi naman ng alahero na nakuha niya ang sugat sa isang aksidente. Tumigil sa pagtutugtog ng kanyang harmonya ang pare. Naisip kasi nito ang pakutyang pagngiti ni Simeon. Nanumbalik ang lahat ng ginawa ni Simeon, ang pagpapalaya ni Simeon kay Isagani sa piitan at ang paggawa nito ng paraan upang makasal sina Paulita at Juanito. Agad na pinunta ng pare si Simeon sa silid nito. Nakita niyang tila nanghihina ang alahero, tila may malubhang sakit. Nalaman ng pare na nagpatiwakal ito at uminom ng lason. Dinasalan ng pare ang binata hanggang nalagutan ng hininga. Maraming salamat po.